Isang masayang araw po. Change of plan po muna. Dapat ay ngayon natin gagawin ang mga biik dito sa ating Sampaloc Pen. Pero kanina pong bago magliwanag ay malakas ang ulan. Kaya po nag-decide ako na itigil muna o i-postpone ang paggawa natin sa mga biik natin dito, na hopefully po ay mas maganda ang panahon bukas at bukas natin sila tatrabahuhin. Third, dito ka na naman sa masuksok eh. Ay, sasabit na naman ang t-shirt ko sa barbed wire niyan. So ayan po ang ating bulugan, si Third. Yan po, lumalabas yung ating mga biik, nakikikain dun sa nag-iisang kambing. Kaya yun nga po, aayusin na natin ang lugar nila. Dito na po natin, isasama na po natin ang areang ito. Ilalabas ko na po yung kambing na yan. Ano? Curious ka? Ha? Ha? Takbo po siya palayo. So itong iba po nating biik dito ay mga 5 weeks old na. Na-delay po yung aking paggawa. Gawa ng sinabay-sabay, inaisip ko pong sabay-sabay na sila para hindi mahirap ang panghuli. So ito pong tatrabahuhin natin bukas ay lalabas ng mga 2.5 to 6 weeks old. Yan po, at dito nga sa kabila, tuloy-tuloy po ang paglilinis. Yan, nakapagputol ng malunggay. Salo-salo sa malunggay. Lahat ho ng tinitrim namin na halaman, sa kanila ang punta ng dahon. Kahit na yung akasya po, ay kinakain nila ng kaunti. Pero hindi po kasing ganyan. Tulad sa malunggay, yung ipil-ipil, mas gustong-gusto po nila yung mga yan. At may puno rin po dito na malapad yung dahon, hindi ko alam ang pangalan. Gustong-gusto po nila yung dahon na bilog na yon. Yan, takbuhan po. Salo-salo sila sa sanga ng malunggay. Ito naman po ang ating mga palakihin. Yan, mas active po sila gawa ng makulimlim ang araw ngayon. Hindi po katulad ng mga nakaraan na matindi ang init. So ayan po ang ating mga palakihing panlitsyon. Magkahalo po ang mga ito. May galing sa first breeding pen or consolidated pen, at may galing po doon sa ating second breeding pen, yung dati po nating Dumalaga pen. Mas marami po ang galing dito sa ating unahan o ang first breeding pen. O, huwag mong kakainin yan. O yun ang hihilahin yung sako. Nasa labas na eh. Yan po mga may puting ganyan, mga anak po ni Mario yan. Hindi po may puti sa katawan doon. So ang lahi po ng mga baboy natin dito ay Berknative o Berkshire Cross Native, tapos Native Cross Duroc naman po si Mario. So parang triple cross na rin po ang ating mga alaga dito. May dugo na po ng Berkshire, ng Duroc at ng Pampanga Native. At dito naman po sa kabilang kulungan ang temporary pen ng ating mga gagawing dumalaga. So ito po ang ating mga pangdumalaga, nangangain na rin ng damo. So yung color po muna ay hindi namin isinama sa, excuse me po, criteria
ng pagpili ng ating mga dumalaga. Sa ngayon po, ang criteria pa lang ay yung ganda ng katawan at yung tamang dami po at development ng kanilang mga suso. Pero eventually po, pag marami na talaga tayong mapagpipilian, pupunta na po tayo sa black pig production. Hindi na po natin isasama sa pagpili yung mga brown at yung may mga puti sa katauan. Pati yung mga batik po, eventually ay aalisin na rin natin para po maging black pigs ang ating mga ilalabas. Kaya bala ko rin po na eventually ay magpasok ng dugo ng large black. Large black po, cross Berkshire, cross native yung ating mga kukunin. Yan po, may mga naglalandi na. Pareho po naglalandi. Pag ganyan, yung pumapatong ay sigurado po naglalandi. At dahil hindi naalis yung sinampahan, ay naglalandi rin po yan. Yan po, kita na magana ang ari nung sinampahan. So yan po ang ating mga alaga dito sa ating mga growing pen. At katapat lang po yung inihahanda nating area na paglalagyan ng ating mga bagong dumalaga at yun nga pong mga ikakal natin dito sa consolidated pen. Magbabakuna na rin po kami next week naman, pagpapahingahin ko lang ho ng 1 linggo ng hog cholera dun sa mga kakapunin at tuturukan natin ng restriction ngayong linggo. Gawa po ng itong ating mga dumalaga ay kailangan ko rin bigyan ng second dose o booster ng kanilang hog cholera. Gawa po ng gagawin nga natin silang breeder, so kailangan pong ma-boost yung kanilang vaccine para po may maipasa silang immunity sa ating mga magiging biik. Ayan po si Kalinga, malaki na uli ang tiyan, kahit po nagpapadede yan ay buntis na. Sunod na araw na po ito. So hinuli na yung mga biik. Nakahiwalay na po yung mga babae. Ito po mga ito sa mga lalaki para una po nating tuturukan lang ng ivermectin at Respisure itong mga babae. Tapos po itong mga lalaki naman ay ating kakapunin at tuturukan na rin po ng Respisure at ivermectin. Yung Respisure po ay nandyan na sa ating cooler. Yung ivermectin po ay tinakal ko na kagabi. So, ito na po yung ating mga syringe ng ivermectin. Yung maliit po ay yung 1cc ang gagamitin natin. At yung malalaki na ay sa 3cc natin syringe tuturukan. Ito po ang ginamit na pangulong kaya nakasandal pang ganyan. Doon po tinrap ang mga biik sa sulok na yon at hinuli nga, lagay po sa ating mga kulungan. Doon po, naglalandi na yung isa sa ating mga umanak, kaya nakaabang si Mr. Third. Kadalasan po ay yun nga, nasa 1 buwan lang ang pagitan. At yung ating mga umanak na alaga ay muling naglalandi. Kaya for the most part po, ang nangyayari, bawat 5 buwan, 5 buwan po ang pagitan ng kanilang pag-anak. Bali, ano po nun, 1 buwan, pagkapanganak, maglalandi na po. Tapos ang pagbubuntis naman po ng baboy ay halos 4 na buwan. Kasi po, yung 114 days ay 3 months, 3 weeks, and 3 days. Yung po si Bobby ay si 30, nagtatry po na magkaroon ng successful mount. So yun lang po muna ang ating update sa breeders.
Uumpisahan na po namin ang paggawa sa mga ating biik habang malamig pa po ang umaga. Mas madugo po kasi ang pagkakapon pag mainit na. So pakita ko na lang po uli mamayang nakatapos na kami ng pagtuturok at pagkakapon. Nakatapos na po tayo. Ayan yung pinagkapunan. 46 lang po ang nagawa. Nawawala po yung isang biik, nakatakas kanina. Kaya babantayan na lang. May gawa pa naman po tayo bukas. Kaya isasabay na lang paggawa bukas. Yan po ang problema sa planggana. Sinusugod ng mga inahin. Pilit pong ipapasok ang kanyang katawan. Quit lang ang kasya. Apaw. Walang natira sa tubig. Kaya po gagawin na natin yung mga painuman. Pati po itong kulungan na ito ay igagawa natin ng painuman. Para pag gagamitin na natin ay maayos na po lahat yung pakainan at painuman. Yung po kasing pakainan nito ay nabasag na nung araw. Gawa ng hindi po kami nagamit ng hollow blocks noon pamporma. Ganyan lang po ang aming unang gawa. Kakapalan lang yung semento ng gilid. Tapos po, poploringan namin ng manipis. Kompleto po yan dati hanggang sa dulo. Nagkabasag-basag na po, kaapak ng mga alaga natin. So ayusin po natin ng maigi ang kulungan na ito at gagawin po natin uling breeding pen. So pasyalan po natin ang iba pa nating alaga sa large breeding, consolidated pen po, at yung ating second breeding pen ang gagawa natin bukas naman. Ito po ang ating mga buluganin. So yan dalawa pong ito na Pampanga Native Cross Quezon Black ang may iwan dito, at isasama natin yung dalawang QB Cross Berkshire. Yun naman po. At itong isa nating QB Cross Berkshire ay tatawid doon kay Kay. Ang makakasama po nila ay itong ating dalawang QB Cross Pampanga Native at si Kay doon po sa dulo. Yung dalawa pong babae naman natin doon ay siyang itatawid natin dito sa ating mga Pampanga Native Cross QB. So yan po ang ating magiging mga galaw next week naman yan. Kasi po, bukas, dito ang ating trabaho naman sa, excuse me po, sa ating pong consolidated pen. Yan pong mga biik na yan, ay gagawin na natin at tuturukan po ng ivermectin at ng Respisure. Ang kasunod pong magiging galaw natin on, next week, tuturukan po natin ng hog cholera. So ang tuturukan po natin ng hog cholera, yung mga biik natin dito, yung pong gagawin nating mga dumalagang 16 dun sa kabila, ito pong 6 pa nating, ay 8 po pala na mga gagawing dumalaga at bulugan. Ito pong dalawang ito, bubusteran natin. Si Kay po ay nabusteran ko na nung araw, kaya hindi ko na kailangan bigyan muna si Kay. So yung dalawa pong kasama niya doon, at ito pong ating 4 na buluganin, next week tuturukan po natin ng hog cholera bago natin sila gamitin. Pagkatapos po nun, bago matapos ang buwan, pagpapahingayin ko lang po ng mga 3 hanggang 4 na araw, igagalaw na po natin sila sa kanilang mga pwesto. So, bukas po, ang gagawin ay itong mga alaga ng consolidated pen at dun po sa ating second breeding pen. So, meron po tayong 22 na biik dito at dun sa likod po ay meron tayong 26 na mga biik. Pasyalan po natin ang second breeding pair.
Ito po ang ating mga gagawing dumalaga. Wala na pong bababa ng 30 kilos sa mga ito. Kaya by the time pong i-breed natin para gamitin, ay nasa 40 to 50 kilos na po ang mga yan. Mga karamihan po sa mga ito ay mga July born. Kaya po kailangan pa nating patandain ng kaunti. Yung pong mga ipapibreed natin itong January, papunta po ng February, ay mga May born. So bata po ng 2 buwan ang mga ito. Ito naman po ang ating mga palakihing panlitsyon. 48 heads. Karamihan po ay nasa lampas na sa 15 kilos. Yan, patuloy po ang ating paggawa at pag-disinfect dito sa ating 2 kulungan pa na bakante sa ngayon, at dito man po sa ating naging extension area ng second breeding pen ay patuloy ang ating magiging paggawa. So lahat po ng kailangang i-repair, i-repair na natin dyan bago po natin simulan ang paglilipat ng mga alaga. Ayan po, na umpisa na ang ating painuman na i-finish. Yan po yung pang-inahin. Nandun po sa katabi yung pang-biik. Kaya po masinsin ang kabit ng bakal dun sa ating pang-biik. Pareho po purpose niyan para hindi pasukin ng mga inahin yung ating mga painuman. Kasi po, kita nyo dun sa planggana kanina, pilit na papasok yung inahin. Kung hindi po natin lalagyan ng bakal at pilit niyang isasaksak ang katawan niya, mabibiyak po yung ating hollow blocks. Kaya po hinaharangan namin ng ganon. So ito naman pong ating mga palakihin, ay mga biik pala. Yan, tuloy po ang pagbigay. Premium po na starter ang ibinibigay. Ilang kilo na nagagamit mo dito? 4 na kilo sa isang bigay. Ayan po. Naririnig na ng mga biikan tak-tak. Maya-maya lang may maglalapitan na. So 4 na kilo po sa isang tak-tak. 3 bigay sa maghapon. Kaya 12 kilos po ng premium ang ating nagagamit na pakain. Tapos po noon, pag malakas na silang kumain, hinahaluan na namin ng sapal para masanay na po sila na may sapal ang kanilang kinakain. At ayan po, dahil narinig na nga ang tak-tak, naamoy na rin po ang feeds, pati mga inahin, nakikibalita. Yan po ang ating mga biik. Yung pong malalaking yan ay nagawa na namin nung araw. Yung maliliit lang po ang ating gagawin bukas at nasa 26 heads nga po ang mga yan. Yun po, may nanguna nang pumasok. Yung iba ay nabulabog. Nagtakbuhan po papunta dun sa may silungan. So ito po ang ating second breeding pen na original area. So 2 po ang aming gagawin bukas. Dito po at sa consolidated pen, manghuhuli sila ng ating mga kailangang trabahuhin. Hanggang dito na lang po muna ang aking update sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.